Isang nakakapasong sabaw ang tuluyang sumira sa kanyang pagkatao. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang mga mapanghusga, namimilipit sa hapdi si Maya, sa malamig na sahig, hawak ang napunit niyang dangal. Ang panlalait na tinanggap ay tila patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng isang nakatagong lente, isang makapangyarihang reyna ang nagpupuyo sa galit handang mandurog ng mga imperyo para maningil. Tapos na ang dekada ng pagpapakatanga. Handa na ba ang mundo sa higanting ibubuwis ng karma? Tingnan mo nga naman ito, Maya. Akala ko ba, sobrang busy ng asawa mo sa Europe kaya hindi kanya mauwian. Pero bakit parang iba ang inaatupag niya sa Paris? Ang mga salitang yon ay tila lason na dahan-dahang gumapang sa hangin. Sa pagkakataong yon, tahimik na tinutupi ni Maya ang isang lumang kamiseta ni Gabriel. Ang tela na pamilyar sa kanyang mga palad ay biglang tila naging mga tinik na sumusugat sa kanyang balat. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipigilan niya ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa screen ng telepono na inilapit ni Stella sa kanyang mukha, nakita niya ang imahe ng kanyang asawa, nakangiti, habang may kasamang isang magandang babae na nakakapit sa braso nito. Ang bawat detalye ng larawan ay pumilas sa natitirang piraso ng kanyang kumpiyansa. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Stella, puno ng pagmamalaki at pang-aalipusta. Bago pa man makasagot si Maya, ang hangin sa silid ay tila nanigas. Dumating si Doña Carmen, ang reyna ng pamilya Buenavista, dala ang kanyang tindig na walang inuurungan. Umikot ang mga mata ni Maya upang humingi ng kahit kaunting kalinga o pagtatanggol mula sa kanyang biyenan. Ngunit sa halip na suwayin ang panghihimasok ni Stella, isang malamig na utos ang lumabas sa mga labi ng matanda. Ipagtimpla mo ng kape ang bisita natin, Maya. Sanay ka naman magsilbi sa mga taong nakatataas sa'yo, hindi ba? Huwag mo nang hintayin ang mga katulong pa ang gumawa ng trabahong nararapat sa'yo. Yumuko si Maya, hindi na nagawang magsalita. Ang paninikip ng kanyang dibdib ay nagdala ng matinding hirap sa kanyang paghinga, ngunit pinili niyang ibaon ang sakit sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Naglakad siya patungo sa kusina habang ang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, hindi niya nakontrol ang paghawak sa paboritong porselanang tasa ni Doña Carmen. Ang mamahaling kagamitan ay dumaos-dos mula sa kanyang mga daliri at nagkadurog-durog sa malamig na sahig tulad ng pag-asang kanina pa niya pinanghahawakan. Bago pa man niya makuhang pulutin ang mga bubog, lumapit si Stella. Kunwari ay nag-aalala, ngunit may dalang mali siya sa kanyang mga mata. Nang ihakbang ng bisita ang paa nito, sadyang idiniin ni Stella ang matulis na takong ng kanyang sapatos sa ibabaw ng kamay ni Maya na nakapatong sa mga basag na piraso ng porselana. Isang nakapapasong hapdi ang gumuhit mula sa kanyang palad patungo sa kanyang buong braso. Naramdaman niya ang pagbaon ng bubog sa kanyang balat, ngunit kinagat niya ang kanyang ibabang labi upang hindi makawala ang anumang daing. Wala siyang karapatang gumawa ng eksena, wala siyang karapatang magdala ng kahihiyan sa pamilyang nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Dahan-dahang inalis ni Stella ang kanyang paa, nag-iwan ng mga mapupulang marka na nagmantsa sa sahig. Tahimik at nag-iisa, tinapos ni Maya ang paglilinis. Nang makita niyang malinis na ang lapag, palihim niyang ipinahid ang dugong umaagos mula sa kanyang kamay sa itim na tela ng kanyang palda upang hindi na ito mapansin ng sinuman. Sa kabila ng panghihina at sugat, lumapit siya sa lutuan. Maingat siyang naghiwa ng mga sangkap at nagsimulang maghanda ng sinigang na baboy para sa hapunan ng kanyang biyenan. Isa itong ritual ng pagmamahal na hindi niya kailanman nakalimutang gawin, kahit pa ang sukli nito ay palaging pag-alipusta at panlalamig. Ito ang tanging paraan niya ng pasasalamat, ang tahimik na lengguwahe ng kanyang pusong patuloy na nagpapatawad.
Nang mailanggas na niya ang niluluto, nagtungo siya sa lababo upang hugasan ang kanyang sugatang kamay. Ang malamig na tubig na dumadaloy sa kanyang balat ay hindi sapat upang pawiin ang siklab ng sakit sa kanyang dibdib. Habang nakayuko, nahagip ng kanyang pandinig ang boses ni Doña Carmen na nagmumula sa labas ng pintuan ng kusina, kausap ang isang tao sa kabilang linya ng telepono. Panahon na para umuwi ka at tapusin ang pagkakamaling ito, Gabriel. Nanigas ang buong katawan ni Maya. Ang malamig na tubig ay patuloy na umaagos sa kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang isip ay tuluyang nabalot ng dilim. Anong pagkakamali ang tinutukoy ng kanyang biyenan? Ang kanila bang kasal na pinagtiyagaan niya ng isang dekada ay tatapusin na lamang sa isang malamig na salita. Ang bawat patak ng tubig na humuhugas sa kanyang sugatang palad ay tila nagpapaalala sa bigat ng kanyang kalbaryo. Sa loob ng kanyang maliit at payak na silid, malayo sa karangyaan ng mga pangunahing bulwagan ng mansyon, maingat na ginamot ni Maya ang kanyang sarili. Ang hapdi mula sa mga hiwa ng porselana ay umaabot hanggang sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang kirot na nananahan sa kanyang dibdib. Habang binabalot niya ng malinis na gasa ang kanyang kamay, dumapo ang kanyang paningin sa isang lumang kahoy na kahon sa ibabaw ng kanyang side table. Dahan-dahan niya itong binuksan gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Sa loob nito ay nakahimlay ang isang naninilaw at kupas na kapirasong papel. Isa itong lumang resibo mula sa ospital. Nakaguhit doon ang halagang nagligtas sa buhay ng kanyang ina, 10 taon na ang nakararaan ng halagang binayaran ng pamilya Buenavista. Ito ang tanikala ng utang na loob na mahigpit na nakapulupot sa kanyang leeg. Kaya niyang tiisin ang lahat ng panghahamak, ang pagiging estranghero sa sariling tahanan at ang pagyurak sa kanyang pagkatao dahil ang buhay ng kanyang ina ay utang niya sa pamilyang ito. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng karuwagan, kundi isang sagradong sakripisyo. Ang mabigat na hangin sa silid ay biglang napalitan ng isang nakasusuyang presensya nang bumukas ang pinto nang walang anumang pasabi. Iniluwan nito ang nakahalukip-kip na si Stella. Ang mga mata ay nag-uumapaw sa pandidiri habang inililibot ang paningin sa simpleng silid ni Maya. Walang mamahaling gamit, walang palamuti, tanging mga lumang alaala lamang ang naroon. Tila isang reyna na pumasok sa isang selda ang tindig ni Stella. Humakbang ito papalapit, nag-iiwan ng amoy ng mamahaling pabango na sumakal sa espasyo ng kwarto. "I can't believe Gabriel let you live in this dump." Matalim na panimula ni Stella, ang bawat salita ay may dalang pangiinsulto. Kahit anong pilit mong ilusot ang sarili mo sa pamilya, Buenavista Maya, amoy estero pa rin ang kwartong ito. Hindi mo maitatago ang katotohanan, galing ka sa squatter at hanggang doon na lang ang nararapat sa'yo. Nanatiling tahimik si Maya. Ibinalik niya ang lumang resibo sa loob ng kahon at hinarap ang hindi imbitadong bisita. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na kalungkutan na humantong sa isang mahinahong katatagan. Hindi niya hahayaang makita ni Stella ang kanyang panghihina. Kumuha si Stella ng isang checkbook mula sa kanyang mamahaling bag. Gamit ang isang gintong panulat, mabilis siyang naglagay ng numero sa kapirasong papel. Matapos pirmahan, walang pakundangan niya, itong inihagis sa ibabaw ng kama ni Maya. Ang papel ay naglalaman ng halagang sapat upang bumili ng bagong buhay malayo sa mansyon. "Umalis ka na sa buhay ni Gabriel. Name your price or take that. Magkano ba ang kailangan mo para iwan ang pamilyang ito? Huwag ka nang magpanggap na asawa ka rito dahil alam nating lahat na linta ka lang na sumisipsip sa yaman nila." Tiningnan ni Maya ang tseke. Ang mga numerong nakasulat doon ay tila isang malaking sampal sa dalisay niyang intensyon. Maingat niyang dinampot ang papel gamit ang kanyang sugatang kamay. Sa halip na magalit o sumigaw, lumapit siya kay Stella at dahan-dahang ibinalik ang tseke sa kamay nito. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may diin nagtataglay ng dangal
na hindi kayang bilhin ng sinuman. You can keep your money, Stella. Hindi na bibili ng barya ang pagmamahal ko sa asawa ko. At lalong hindi ko ibebenta ang sumpaan namin sa harap ng Diyos para lang pagbigyan ng ilusyon mo. Namula ang mukha ni Stella sa inis dahil sa hindi inaasahang paglaban ng babaeng akala niya ay madali niyang matatapakan. Umikot ang mga mata nito, puno ng pagbabanta, bago tuluyang tumalikod at nilisan ng kwarto. Ang pag-alis ni Stella ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Nang mag-isa na lamang siya, unti-unting gumuho ang matibay na pader na itinayo ni Maya. Nanghina ang kanyang mga tuhod, kaya't napaupo siya sa gilid ng kama. Kinuha niya ang unan ni Gabriel ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas tuwing gabi. Ibinabaon niya ang kanyang mukha rito, pilit inaamoy ang natitirang pamilyar na amoy ng kanyang asawa pagkatapos ng 3 taong pangungulila. Ang init ng yakap ni Gabriel, ang tamis ng mga pangako nito bago umalis patungong Europe ay ang mga alaalang nagiging panlaban niya sa malamig na katotohanan. Ngunit bakit tila lumalayo na rin ang mga alaalang iyon? Isang matinding katanungan ang patuloy na sumusugat sa kanyang isip. Bakit hindi na sinasagot ni Gabriel ang kanyang mga mensahe nitong nakaraang buwan? Totoo kaya ang babae sa Paris na ipinakita ni Stella? Habang nilalabanan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak mula sa kanyang mga mata, nahagip ng kanyang paningin ang isang bagay na naiwan ni Stella sa ibabaw ng kanyang side table. Isa itong makapal at eleganteng sobre. Kinuha niya ito at maingat na binuksan. Ito ay isang mamahaling imbitasyon para sa kanilang high school reunion. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang bangungot, ang lugar kung saan unang ipinamukha sa kanya ng lipunan na hindi siya kailanman magiging karapat-dapat. Ang hininga ni Maya ay tila nag-atubili sa kanyang lalamunan habang pinagmamasdan niya ang gintong gilid ng imbitasyon na kumikinang sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng kanyang silid. Ang gabi ay lumalalim na dala ang isang uri ng katahimikan na tila bumabalot sa bawat sulok ng malawak na mansyon ng mga Buena Vista. Para kay Maya, ang bawat pagtatapos ng araw ay isang pagkakataon para sa muling pagpapakumbaba. Inayos niya ang kanyang sarili bago lumabas ng kanyang silid, dala ang isang matanda at sagradong kaugalian na kailanman ay hindi niya nakaligtaang gawin sa loob ng 10 taon. Ang pagmamano kay Doña Carmen ay hindi lamang isang tanda ng respeto, kundi ang kanyang paraan ng pagpapasalamat sa pamilyang nagligtas sa kanya mula sa ganap na kawalan. Ngunit sa paglalakad niya sa makintab na pasilyo, naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang may ibang presensya sa loob ng sala, isang presensya na tila laso na sumisira sa kapayapaan ng tahanan. Nadatnan niya si Doña Carmen na nakaupo sa kanyang paboritong upuan, habang sa tapat nito ay naroon si Stella na may dalang isang maliit na lata ng tsaa na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang ngiti ni Stella ay tila asukal na may halong lason, matamis sa paningin ngunit nakamamatay kapag nalasahan. Tita Carmen, you must try this. This tea is specifically sourced from London. Sabi ng nutritionist ko, it's very good for your metabolism, especially for someone with your status. Masayang wika ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang himig na naghahanap ng papuri. Tiningnan niya si Maya, nakakapasok pa lamang, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa panguuyam. Oh Maya, nandiyan ka pala. I was just telling Tita Carmen how important it is to have a high society diet. You know, hindi lang puro kanin at mamantik ang ulam. It's about refinement, something that I guess is very hard to learn if you didn't grow up with it. Hindi sumagot si Maya, bagkus ay lumapit siya nang may tuwid na tindig at banayad na kilos sa harap ng kanyang biyenan. Yumuko siya ng bahagya at dahan-dahang inabot ang kamay ni Doña Carmen upang isagawa ang pagmamano. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kaba, umaasang sa gabing ito
ay tatanggapin ng matanda ang kanyang paggalang. Ngunit bago pa man dumampi ang likod ng kamay ni Doña Carmen sa kanyang noo, mabilis na inabot ng matanda ang tasa ng tsaa na inihanda ni Stella. Ang kamay ni Maya ay naiwang nakabitin sa hangin, isang hubad na simbolo ng pagkakaisang tabi. Nanatiling nakayuko si Maya habang ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig sa labis na kahihiyan sa harap ng mga katulong na nakatayo sa gilid. Napanood niya kung paano ininom ni Doña Carmen ang tsaa ni Stella, habang ang matanda ay tila walang nakitang tao sa kanyang harapan. Ang bawat paghigop ni Doña Carmen ay tila isang malalim na sugat sa damdamin ni Maya, isang tahimik na pagpapahayag na ang kanyang presensya ay walang halaga kumpara sa mga material na handog ng ibang tao. Dahan-dahang binawi ni Maya ang kanyang kamay. Itinago niya ito sa likod ng kanyang palda, mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Huminga siya ng malalim upang pigilin ang anumang panginginig ng kanyang boses. "Good night po, Doña Carmen. Good night din, Stella." Mahinahong wika ni Maya bago siya dahan-dahang tumalikod. Ang kanyang bawat hakbang papalayo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Masakit ngunit kailangang gawin ng may dignidad. Sa kanyang pagbalik sa kusina upang kumuha ng tubig, nadatnan niya ang matandang katulong na si Manang Rosa. Ang mga mata ng matanda ay puno ng awa at pag-unawa. Walang imik na inabutan ni Manang Rosa si Maya ng isang baso ng mainit na gatas. Ang simpleng init ng baso sa kanyang mga palad ay tila isang haplos ng isang ina na matagal na niyang hinahanap. Sa sandaling iyon, ang pader na pilit na binuo ni Maya ay bahagyang gumuho at isang luha ang pumatak sa ibabaw ng puting likido. Habang iniinom ni Maya ang gatas sa katahimikan ng kusina, hindi niya alam na sa loob ng sala, matapos ubusin ang tsaa ay dahan-dahang itinabi ni Doña Carmen ang tasa. Ang matanda ay tumayo at nagtungo sa kanyang silid. Ngunit bago niya isara ang pinto, kinuha niya ang isang maliit na notebook sa loob ng kanyang drawer. Binuksan niya ang isang pahina na puno ng mga sulat at sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara, muling nagsulat ang matanda habang ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko ngunit puno ng misteryo. Ano-ano nga ba ang mga nakatagong obserbasyon sa loob ng notebook na yon? At bakit palaging tinititigan ni Doña Carmen ang refleksyon ni Maya sa salamin tuwing inaakala ng lahat na wala siyang pakialam? Ang kalaliman ng gabi ay nagdadala ng masidhing kalungkutan na tila isang itim na telang bumabalot sa buong mansyonan ng mga Buenavista. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Maya sa gilid ng kama habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na screen ng kanyang telepono. Ang liwanag na ito ay tila isang mabilis na pintig sa gitna ng kadiliman, sumasalamin sa kaba na namamayani sa kanyang dibdib. Matagal niyang tinitigan ang pangalan ni Gabriel sa kanyang contact list. 3 taon na ang nakalilipas mula nang huling maramdaman ni Maya ang init ng yakap ng kanyang asawa. At nitong mga nakaraang buwan ang bawat mensahe niya ay tila nahuhulog sa isang malalim at walang hanggang balon. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang icon upang tumawag. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habang buhay na pagpaparusa. Ang signal ng telepono ay nagpapakita ng mabilis na pag-ilaw at pag-atras ng mga bartanda na ang tawag ay kumukonekta sa kabilang panig ng mundo. Ang kanyang puso ay sumasabay sa bawat hindi naririnig na ritmo ng koneksyon. Ngunit nang sa wakas, ay may sumagot, hindi ang malalim at pamilyar na boses ni Gabriel ang kanyang narinig. "Bonsoir, Kies. Sikihiyam ko." Isang boses ng babae malambing ngunit banyaga ang bumungad sa kanya sa wikang French. Ang bawat salita ay tila isang matalim na piraso ng yelo na bumaon sa pandinig ni Maya. Ang kanyang hininga ay tila nabitin sa kanyang lalamunan at ang kanyang buong katawan ay naging kasing lamig ng marmol na sahig. Hindi siya nakapagsalita
Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang ilayo ang telepono sa kanyang tainga hanggang sa tuluyan ng maputol ang koneksyon at bumalik ang nakabibinging katahimikan sa silid. Binitawan ni Maya ang telepono at hinayaan itong bumagsak sa malambot na kutsyon. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting lumalamon sa kanyang pag-asa. Sino ang babaeng yon? Bakit siya ang may hawak ng telepono ni Gabriel sa ganitong oras ng gabi? Ang mga tanong na ito ay tila mga ligaw na apoy na sumusunog sa kanyang kaisipan. Kinabukasan, habang maagang naglilinis si Maya sa aklatan, pumasok si Stella na may dalang tasa ng kape at isang mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga hakbang ay tila may dalang mensahe ng kamalasan. Maya, you look terrible. Parang hindi ka natulog. Is it Gabriel again? Wika ni Stella habang tamad na sumasandal sa pintuan. I heard from a reliable source na Gabriel recently hired a new executive secretary sa Paris. Sabi nila, she's not just efficient but extremely sophisticated. Alam mo naman ang mga French women, they have this innate charm na mahirap tanggihan ng kahit sinong lalaki. Ang bawat salita ni Stella ay tila isang dahan-dahang pag-ikot ng patalim sa sugat ni Maya. Pinilit ni Maya na ipagpatuloy ang pag-aayos ng mga libro kahit na ang kanyang mga paningin ay lumalabo na dahil sa namumuong luha. Trabaho lang ang ipinunta ni Gabriel doon, Stella. Naniniwala ako sa asawa ko. Mahinang sagot ni Maya ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Tumawa ng mahina si Stella, isang tunog na puno ng pang-uuyam. Believe what you want, Maya, pero huwag mong kalilimutan na ang distansya ay ang pinakamabisang lason sa isang relasyong wala namang matibay na pundasyon sa simula pa lang. Nang makaalis si Stella, naiwan si Maya, nayakap ang kanyang sarili sa gitna ng naglalakihang istante ng mga libro. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang apron ay naglabas ng isang maikling liwanag. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Pumunta ka sa reunion bukas ng gabi. Doon mo matatagpuan ang sagot na hindi kayang ibigay sa iyo ng asawa mo. Huwag kang matakot sa katotohanan, Maya. Matakot ka sa kasinungalingang kinakapitan mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Habang tinititigan ng screen, isang malalim na pangamba ang bumalot sa kanya. Sino ang nagpadala nito? At handa nga ba siyang harapin ang anumang naghihintay sa kanya sa lugar kung saan ang kanyang nakaraan at kasalukuyan ay nakatakdang magbangga? Ang bawat butil ng alikabok na sumasayaw sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng aklatan ay tila sumasalamin sa gulo ng isipan ni Maya. Hawak ang isang malinis na tela, maingat niyang pinupunasan ng mga naglalakihang istante ng libro. Isang gawain na nagbibigay sa kanya ng pansamantalang katahimikan mula sa mga boses ng pagdududa sa kanyang puso. Ngunit ang bawat kiskis ng tela sa kahoy ay tila nagpapaalala sa kanya ng mensaheng natanggap kagabi. Sino ang nagpadala niyon? Ano ang katotohanang naghihintay sa kanya sa reunion? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya, kaya naman mas hinigpitan niya ang hawak sa tela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang katahimikan ng aklatan ay nabasag ng marinig ang tunog ng mga hakbang na tila nagmamay-ari ng buong mundo. Pumasok si Stella, ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Maya. Huminto siya sa gitna ng silid, itinataas ang kanyang kilay habang dinadampot ang isang tumpok ng mahahalagang dokumento na maayos na isinalansan ni Maya sa ibabaw ng mesa. It's so messy here, Maya. Para kang hindi naglilinis ng maayos. These papers look like they belong in the trash. Wika ni Stella na may halong pang-uuyam. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, hinayaan ni Stella na mahulog ang mga dokumento mula sa kanyang kamay patungo sa basurahan na nasa tabi ng mesa.
Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi nang makitang nagkalat ang ilang pahina sa sahig. Oops, my bad. Pero sa tingin ko naman sanay ka na sa pagpulot ng dumi, hindi ba? Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Maya sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang tahimik. Yumuko siya at dahan-dahang pinulot ang mga nagkalat na papel. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid sa kabila ng bigat ng panghahamak. Hindi niya binigyan ng kahit anong reaksyon si Stella. Isang bagay na tila mas nagpainis sa babaeng nakatayo sa harap niya. Sa huli, isang nakakairitang halakhak ang pinakawalan ni Stella bago ito tuluyang lumabas ng silid. Ang amoy ng kanyang pabango ay naiwang nakakalunod sa hangin. Hindi alam ni Maya na sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng aklatan naroon si Doña Carmen. Ang matanda ay nanonood. Mula sa dilim ng pasilyo ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ng kanyang manugang. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Maya habang inaayos ang mga papel, ngunit nakita rin niya ang katatagan sa mga mata nito. Walang anumang salita ang namutawi sa mga labi ng matanda. Tanging ang kanyang mabigat na hininga lamang ang nagpapahiwatig ng kanyang presensya. Nang masigurong wala na si Stella, dahan-dahang pumasok si Doña Carmen sa aklatan. Bahagyang nagulat si Maya at agad na tumayo ng maayos upang magbigay galang. Ang matanda ay lumakad patungo sa mesa at pinagmasdan ang pagkakaayos ng mga dokumento. Ang kanyang paningin ay tumigil sa isang frame ng litrato ni Doña Carmen at ng kanyang yumaong asawa na bahagyang tumabingi dahil sa pagdaan ni Stella kanina. Nang hindi nagsasalita, pinanood ni Doña Carmen kung paano ito maingat na inayos ni Maya. Gamit ang kanyang dulo ng daliri, dahan-dahang itinuwid ni Maya ang frame hanggang sa maging perpekto ang anggulo nito. Isang maliit na kilos na nagpapakita ng kanyang malalim na malasakit sa pamilyang Buenavista sa kabila ng lahat. Hinarap ni Doña Carmen si Maya. Ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang tinig ay nagtataglay ng isang uri ng awtoridad na hindi matatanggihan. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Sa pagitan nila, sapat na upang marinig ni Maya ang sarili niyang pintig ng puso. Isuot mo ang asul na damit na binigay ni Gabriel sa'yo nung nakaraang anibersaryo niyo. Gusto kong ihanda mo ang sarili mo. Sasama ka sa reunion bukas. Malamig na utos ni Doña Carmen. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpagulo sa damdamin ni Maya. Ang asul na damit na yon ay ang huling regalong natanggap niya mula kay Gabriel, isang simbolo ng kanilang pagmamahalan na matagal na niyang itinatago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang aparador. Bakit biglang iniutos ng kanyang biyenan na isuot niya ito? Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya, kasunod ng 1,000 katanungang wala pang kasagutan. Habang pinagmamasdan ang papaalis na bulto ni Doña Carmen, ang tanging naiwan kay Maya ay ang malamig na pakiramdam ng asul na tela sa kanyang imahinasyon at ang pangungulila sa asawang hindi niya alam kung kailan muling makakapiling. Ang araw ng muling pagkikita ay dumating na dala ang isang uri ng bigat na tila isang namumuong bagyo sa abot tanaw. Sa loob ng kanyang silid, dahan-dahang binuksan ni Maya ang pinto ng kanyang aparador. Ang amoy ng tuyong dahon at ang pamilyar na halimuyak ng pabangong laging gamit ni Gabriel noong narito pa ito ay agad na yumakap sa kanya. Sa kailaliman ng mga nakatuping damit, maingat niyang inilabas ang asul na damit na gawa sa makinis na seda. Ito ang huling regalong ibinigay ng kanyang asawa bago ito lumipad patungong Europa, isang simbolo ng pangako at pag-ibig na tila unti-unti nang naglalaho sa agos ng panahon. Habang hinahawakan ni Maya ang malamig na tela, naramdaman niya ang isang matinding pangungulila na tila bumabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat hibla ng asul na sinulid ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing sila ay magkasama bago pa man naging ganito kalamig ang mansyon ng mga Buenavista. Habang maingat na isinusukat ni Maya ang damit sa harap ng salamin, bumukas ang pinto.
nang walang anumang pasabi. Pumasok si Stella, kasama ang dalawa nitong kaibigan na tila mga aninong laging nakabuntot sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanirang pagtatasa habang tinitingnan ang kabuuan ni Maya. Oh, look at you, Maya. Isusuot mo talaga yan. That dress is so 3 years ago. Wika ni Stella habang tamad na lumalapit. But anyway, nandito kami para tulungan ka. Ayaw naman naming mapahiya ang pamilya Buenavista dahil lang sa hindi ka marunong mag-ayos ng sarili mo, right? Bago pa man makapagsalita si Maya, lumapit ang isa sa mga alalay ni Stella at nagkunwaring inaayos ang laylayan ng kanyang damit. Sa gitna ng kanilang pagtatawanan at pagbibigay ng mga pekeng payo, sa pagpapaganda na ramdaman ni Maya ang isang biglang paghatak sa ibabang bahagi ng kanyang kasuotan. Isang malupit na tunog ng pagkapunit ng tela ang bumura sa katahimikan ng silid. Ang marikit na seda ay nagkaroon ng mahabang punit, tila isang malalim na sugat sa gitna ng kanyang kaisa-isang pag-asa na maging karapat-dapat sa gabing iyon. Oh my God, I'm so sorry, Maya. Ang haba, kasi masyado natapakan ko yata. Sabi ng kaibigan ni Stella habang nakatakip ang kamay sa bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. See? I told you high maintenance ang mga ganyang tela. Hindi ka kasi sanay humawak ng mga mamahaling bagay. Dagdag ni Stella bago sila tuluyang lumabas ng silid habang nagtatawanan. Ang kanilang mga tinig ay tila mga huni ng mga mapanirang ibon na unti-unting lumalayo sa pasilyo. Naiwan si Maya na nakatitig sa kanyang refleksyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa namumuong luha. Ngunit sa halip na humagulgol, kinuha niya ang kanyang maliit na lalagyan ng panahi. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng lampara, sinimulan niyang tahiin ang punit na bahagi ng damit. Ang bawat pagtusok ng karayom sa tela ay tila pagtatagpirin sa kanyang sariling pusong sugatan. Ang kanyang hininga ay mabigat at ang bawat tahi ay puno ng determinasyon. Hindi niya hahayaang makita nila ang kanyang pagkatalo. Habang tinatapos niya ang huling tahi, dahan-dahang pumasok si Manang Rosa. Ang matandang katulong ay may dalang isang maliit na itim na bagay na tila isang karaniwang brotse. Lumapit ito kay Maya at maingat na isiningit ang bagay na yon sa loob ng kanyang maliit na bag. Huwag kang matatakot, Maya. Dalhin mo ito. Maging matatag ka sa harap nila. Bulong ni Manang Rosa bago mabilis na lumabas, tila natatakot na may makakita sa kanyang pakikipag-usap sa manugang ng mansyon. Pagbaba ni Maya sa malawak na hagdanan, naroon na si Stella sa loob ng naghihintay na kotse. Ang bintana ay nakabukas at nakita ni Maya ang hawak nitong telepono na tila may pinapanood na live stream patungo sa iPad na hawak ni Doña Carmen sa loob ng aklatan. Ang nangiti ni Stella ay malamig at puno ng kasamaan habang pinagmamasdan ang bawat hakbang ni Maya patungo sa sasakyan. Ang tunog ng makina ng kotse na nagsisimulang umandar ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaang hindi handa si Maya na labanan, ngunit wala na siyang mapagpipilian kundi ang humarap sa katotohanan. Habang papalayo ang mansyon, ang tanging naiwan sa isipan ni Maya ay ang bigat ng maliit na bagay sa loob ng kanyang bag at ang malamig na pakiramdam ng sida sa kanyang balat habang ang kanyang puso ay patuloy na nagtatanong kung makakaya nga ba niyang lampasan ang gabing itinakda para sa kanyang pagbagsak. Ang pagpasok sa engkantadong bulwagan ng Marangyang Hotel ay tila paglalakad sa gitna ng isang bitag na gawa sa ginto at kristal. Ang bawat hakbang ni Maya sa ibabaw ng makapal at pulang alpombra ay nagdadala ng isang uri ng panginginig na nagsisimula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang buong katawan. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier na naglalabas ng nakasisilaw na liwanag, ang asul na seda ng kanyang damit ay tila isang malungkot na kulay sa gitna ng nagtitingkarang mga hiyas ng ibang mga panauhin.
Bagaman maingat niyang natahi, ang punit na ginawa ni Stella, pakiramdam ni Maya ay nakalantad ang kanyang bawat sugat at bawat kakulangan sa ilalim ng mapanuring mga mata ng kanyang mga dating kaklase. Ang malakas na bulungan ng mga tao ay tila isang mabigat na ulap na dumadagan sa kanyang balat puno ng mga salitang hindi man direkta, ay ramdam na ramdam niya ang talim. Nakita niya ang mga labing nakabukas sa pang-uuyam at ang mga daliring nakaturo sa kanyang direksyon habang siya ay naglalakad patungo sa isang madilim na sulok ng bulwagan. Ang mga dating kaibigan na ngayon ay nababalot na ng kayamanan at kapangyarihan ay tila nagkaisa sa isang tahimik na kasunduan na huwag siyang lapitan, na tila ba ang kanyang kahirapan ay isang nakahahawang sakit na dapat iwasan. Oh, look who's finally here, the Cinderella who never really became a princess. Wika ni Stella habang hawak ang mikropono. Sa gitna ng entablado ang kanyang boses ay tila isang himig na puno ng nakatagong kamandag. Ang lahat ng mata ay lalong nakatuon kay Maya, na ngayon ay tila isang maliit na isla sa gitna ng malawak at malupit na karagatan. How are you? Maya, balita ko Gabriel is so busy in Paris na kahit anibersaryo nyo ay hindi ka man lang nagawang samahan. Poor you, mag-isa ka na naman yata tonight. Nanatiling tahimik si Maya, ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, tumatangging ipakita ang anumang tanda ng pagluha sa harap ng mga taong naghihintay sa kanyang pagbagsak. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang wedding ring. Iniiikot ito ng dahan-dahan sa kanyang daliri, humuhugot ng lakas mula sa kaisa-isang simbolo ng kanyang paninindigan. Sa sandaling iyon, isang hindi pamilyar na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang batok. Mula sa isang madilim na bahagi ng ballroom, napansin niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang lalaki ay patuloy na kumukuha ng mga litrato, hindi ng buong paligid, kundi nakatutok ang lente nito sa bawat kilos at bawat emosyong dumadaan sa mukha ni Maya. Ang misteryong dala ng lalaking iyon ay nagdagdag sa bigat na nararamdaman niya, isang katanungang wala siyang kakayahang sagutin sa gitna ng kaguluhang ito. Isang dating kaklase ang lumapit sa kanya, ngunit hindi para kamustahin siya, kundi para lamang magtanong ng may halong mali siya. Maya, totoo ba ang chismis? Hiwalay na raw kayo ni Gabriel at hinahayaan ka na lang ni Doña Carmen sa mansyon dahil sa awa. You should tell us, para naman alam namin kung paano ka tutulungan. Hindi na nagawang sumagot ni Maya dahil ang kanyang hininga ay tila tuluyan nang naglaho nang makita niyang muling lumalapit si Stella. Sa pagkakataong ito, ang nangiti sa mga labi ng babae ay mas matalim pa sa anumang salitang binitawan nito kanina. May dala si Stella na isang malaking mangkok ng mainit at umuusok na sabaw ng pagkaing dagat. Ang bawat hakbang nito ay tila isang dahan-dahang paghatak sa huling pisi ng pasensya ni Maya. Habang palapit ng palapit si Stella, naramdaman ni Maya ang pag-init ng hangin sa kanyang paligid, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila babasag sa kanyang mga rib. Ang tanging nakikita na lamang ni Maya ay ang umuusok na sabaw na tila isang nagbabadyang parusa na nakatakdang tumapos sa kanyang pagkatao sa gabing ito. Ang bawat salitang lumalabas sa mga labi ni Stella ay tila dahan-dahang pagbaon ng mga karayom sa natitirang dangal ni Maya. Huminto ang matangkad na babae sa harap ni Maya, dala ang isang mangkok ng mainit na sabaw na naglalabas ng makapal na usok sa malamig na hangin ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa tuwa habang pinagmamasdan ng panliliit ng babaeng nasa kanyang harapan. Hindi ka kailanman magiging kabilang sa amin, Maya. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang isang multo sa loob ng isang asul na damit na hindi mo naman pag-aari. Insecurity is written all over your face. Why don't you just do us all a favor and leave? You're a disgrace to Gabriel's name and to the entire Buena Vista clan. Ang bawat pangungusap ni Stella ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa puso ni Maya.
Nanatiling nakayuko si Maya, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag, tinitiis ang bawat laso na ibinubuga ng babaeng akala ng marami ay isang anghel. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, nagkunwaring natisod si Stella. Ang malaking mangkok ay bumaliktad at ang kumukulong sabaw ay direktang dumanas sa dibdib at braso ni Maya. Ang katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan ay tila naging isang mabigat na pader. Walang sino mang gumalaw upang tumulong. Ang asul na seda ng damit ni Maya ay agad na naging madilim at basang-basa, habang ang init ng likido ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang balat. Naramdaman ni Maya ang isang matinding hapdi na tila libu-libong maliliit na apoy ang sumusunog sa kanyang katawan. Ang kanyang hininga ay naputol at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na sakit. Ngunit sa halip na sumigaw, tanging ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang balikat at ang panginginig ng kanyang mga labi ang nagpakita ng kanyang pagdurusa. Sa paligid niya, ang mga ilaw mula sa mga telepono ng kanyang mga dating kaklase ay tila mga mapanuring mata ng mga buwitre. Walang kalinga, tanging ang mabilis na pagpindot sa mga screen upang makuha ang bawat anggulo ng kanyang kahihiyan. Ang mapanirang halakhak ni Stella ay tila isang musika sa gitna ng trahedya habang nagkukunwari itong nag-aalala. "Oh my God, Maya, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya, masyado kasing madulas ang sahig. Are you okay? Sobrang tanga ko talaga. I'm so sorry." Sa gitna ng naglalagablab na hapdi sa kanyang balat at ang mas matinding kirot sa kanyang puso, dahan-dahang tumayo si Maya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig at ang bawat hibla ng kanyang asul na damit ay tila isang mabigat na pasan. Pinunasan niya ang sabaw na tumutulo sa kanyang mukha gamit ang kanyang nanginginig na palad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Stella, isang tingin na hindi puno ng galit, kundi ng isang napakataas na uri ng dignidad na hindi kayang abutin ng kahit anong yaman. "Hindi ko dudumihan ang pangalan ng Buenavista sa isang iskandalo kasama mo, Stella." Mahina ngunit malinaw na wika ni Maya. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may kapangyarihan sa kabila ng kanyang pisikal na panghihina. Ang init ng sabaw na ito ay lilipas din, pero ang dumi sa konsensya mo ay mananatiling nakatatak sa iyo habang buhay. Tumalikod si Maya at dahan-dahang naglakad palabas ng bulwagan, bitbit ang kanyang basang damit at ang kanyang nadurog na puso. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang laban para sa kanyang huling hininga. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng madilim at tahimik na aklatan ng mansyon, hawak ni Doña Carmen ang kanyang iPad. Ang screen ay nagpapakita ng bawat detalye ng nangyari sa ballroom sa pamamagitan ng live stream na hindi alam ni Stella ay pinapanood ng matanda. Ang kamay ng makapangyarihang reyna ng mga Buenavista ay nagsimulang manginig nang makita ang pamumula ng balat ng kanyang manugang at ang katatagang ipinakita nito sa gitna ng kahihiyan. Ang isang luhang matagal nang itinatago ni Doña Carmen ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng glass screen na bubura ang imahe ng nagtatawang si Stella. "Tama na," bulong ni Doña Carmen sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagbabadya ng isang malakas na unos. "Tapos na ang panahon ng iyong paglalaro, Stella. Hindi mo alam kung anong apoy ang iyong sinindihan." Ang bawat hakbang ni Maya papasok sa tahimik na mansyon ng mga Buenavista ay tila paghatak sa isang mabigat at madilim na kadena ng kahihiyan. Ang malamig na simoy ng gabi ay humahalik sa kanyang basang damit, dahilan upang ang asul na seda na dati ay simbolo ng pag-asa ay magmantsa at dumikit sa kanyang nangangatog na katawan tulad ng isang pangalawang balat na puno ng lason. Ang amoy ng malansang sabaw ay nananatiling nakakapit sa kanyang buhok at balat, isang malupit na paalala sa bawat halakhak na sumugat sa kanyang pagkatao sa loob ng bulwagang iyon. Walang anumang ingay sa loob ng bahay maliban sa marahang pag-agas ng kanyang sariling luha na hindi na niya nagawang pigilin pa.
Dumiretso si Maya sa loob ng kanyang maliit na banyo at mabilis na isinara ang pinto, tila ba tinatago ang kanyang sarili mula sa mapanghusgang mga anino ng silid. Binuksan niya ang shower at hinayaan ang malamig na tubig na humampas sa kanyang namumulang dibdib at braso. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang lapnos na balat ay nagdadala ng isang uri ng hapdi na tila libu-libong maliliit na karayom ang tumutusok sa kanyang mga ugat. Sa ilalim ng bumubuhos na tubig, doon lamang niya hinayaan ang kanyang sarili na humagulgol ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang bawat hikbi ay nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, isang pagsisisi, isang pagtatanong, at isang matinding pangungulila sa asawang sana ay naroon upang protektahan siya mula sa ganitong uri ng kalupitan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig at ang kanyang mga palad ay nakasandal sa malamig na pader habang ang tubig at luha ay naghahalo sa isang tahimik na sapa sa ilalim ng kanyang mga paa. Matapos ang mahabang sandali sa ilalim ng shower, dahan-dahang lumabas si Maya at humarap sa salamin. Ang kanyang balat ay tila isang mapa ng sakit mapula at nagsisimula ng mamintog dahil sa tindi ng init ng sabaw na ibinuhos ni Stella. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga kamay, sinubukan niyang gamutin ang kanyang sarili. Ang bawat dampi ng bulak na may gamot ay tila muling pagbuhay sa apoy na sumunog sa kanya kanina. Ang kanyang hininga ay mabigat at puno ng hirap. Tinitiis ang bawat kurot ng gamot habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon na tila isang estranghero sa kanyang paningin. Isang marahang pagtama ng kamay sa kahoy ng kanyang pinto ang bumasag sa katahimikan ng silid. Bahagyang nagulat si Maya at mabilis na kinuha ang kanyang bathrobe upang takpan ang mga sugat sa kanyang katawan. Bumukas ang pinto at iniluwa ang nag-aalalang mukha ni Manang Rosa. Ang matandang katulong ay may dalang isang maliit na puting garapon at isang baso ng mainit na tubig. Lumapit si Manang Rosa kay Maya at ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha nang makita ang kalagayan ng babaeng itinuturing na niyang anak. "Huwag ka nang umiyak, Maya. Hayaan mong gamutin ko ang mga sugat mo," malambing na wika ni Manang Rosa habang dahan-dahang inaalalayan si Maya na maupo sa gilid ng kama. Nang buksan ni Manang Rosa ang garapon ng amoy ng mga halamang gamot at menthol, ay agad na kumalat sa paligid, nagbibigay ng pansamantalang ginhawa sa pandama ni Maya. Habang maingat na ipinapahid ng matanda ang ointment sa mga paso ni Maya, hindi napigilan ng huli na magtanong nang may bahagyang panginginig sa kanyang tinig. "Salamat po, Manang. Pero saan po galing ang gamot na ito? Alam ko pong wala tayong ganitong klaseng ointment sa stockroom natin." Din huminto sandali si Manang Rosa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Maya. Isang makahulugang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang nangiti na nagdadala ng hindi inaasahang liwanag sa madilim na gabi ni Maya. Galing ito kay Doña Carmen, anak. Siya mismo ang nag-utos sa akin na iakyat ito sa iyo kaagad pagka-uwi mo. At ang sabi niya, ubusin mo raw ang ointment na ito hanggang sa tuluyang mawala ang mga bakas ng hapdi. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na pintig na yumanig sa buong pagkatao ni Maya. Ang pait na nararamdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang uri ng init na nagmula sa kanyang puso patungo sa kanyang buong katawan. Ang matigas na puso ng kanyang biyenan ay tila nagpakita ng isang maliit ngunit malalim na bitak ng malasakit. Isang patak ng luha ang muling dumana sa pisngi ni Maya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa isang usbong ng pag-asa na hindi niya inakalang muling mabubuhay. Habang maingat na tinatapos ni Manang Rosa ang paggamot isang anino, ang tumayo sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto. Si Doña Carmen ay naroon tahimik na pinagmamasdan ang bawat pagdaing at ang bawat bakas ng sugat sa katawan ng kanyang manugang. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng gabi,
Ngunit ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid, isang tanda ng isang nagpupuyos, na galit na nakatadhana ng sumabog. Sa bawat sandali na tinititigan niya si Maya, isang mapanganib na desisyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, isang desisyon na babago sa kapalaran ng lahat ng nanakit sa kanyang pamilya. 3 araw na ang lumipas mula ng gabing iyon sa ballroom, ngunit ang mansyon ng mga Buenavista ay nananatiling balot ng isang uri ng katahimikang tila nagbabadya ng isang malakas na daluyong. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagmamasid naghihintay sa susunod na kabanata ng isang trahedyang hindi pa natatapos. Sa loob ng mga araw na ito, si Stella ay kumikilos ng may higit na kayabangan, tila isang reyna na nakaupo na sa trono bago pa man ito opisyal na ibigay sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay may dalang mensahe ng pananakop, nag-uutos sa mga katulong ng may kasamang panglalait, habang ang kanyang mga mata ay palaging nakabuntot kay Maya na may halong tagumpay. Maya, why is the silver still not polished? I told you. If you want to stay in this house, even as a shadow, you have to be useful. Huwag mong asahan na palagi kang kakaawaan ni Tita Carmen. Wika ni Stella habang tamad na nakasandal sa pintuan ng dining room, pinaglalaruan ng kanyang buhok. Hindi sumagot si Maya. Patuloy siya sa kanyang gawain. Maingat na itinatago ang mga benda sa kanyang braso sa ilalim ng mahabang manggas ng kanyang suot. Ang hapdi ng mga sugat ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang bawat galaw niya ay tila isang pagsusulit sa kanyang katatagan. Ang pananahimik ni Maya ay tila lalong nagpapakapal sa kapalaluan ni Stella. Para sa kanya ang kawalan ng kibo ng kanyang karibal ay tanda ng ganap na pagsuko. Ang nakapagtataka ay ang ikinikilos ni Doña Carmen. Sa harap ng lahat, tila muli itong naging yelo sa paningin ni Maya. Hindi niya kinakausap ang manugang hindi siya tumitingin sa mga sugat nito at hinahayaan niya lamang ang mga pang-aapi ni Stella na mangyari sa kanyang harapan. Ang kawalang kibo ng matanda ay nagbigay kay Stella ng isang mapanganib na uri ng kumpiyansa. Inakala ni Stella na ang gabing iyon sa reunion ay ang huling pako sa krus ni Maya sa paningin ng biyenan. Nang sumapit ang hapon, tinawag ni Doña Carmen ang dalawa sa kanyang opisina. Ang atmosfera sa loob ay mabigat puno ng amoy ng lumang papel at kapangyarihan. Nakaupo ang matanda sa likod ng kanyang malaking desk. Ang mga mata ay kasing talim ng agila. Bukas ang ika-50 anibersaryo ng Buenavista Empire. Isang malaking piging ang gaganapin dito sa mansyon. Stella, I want you to look your best. Many of our business partners will be watching. Simula ni Doña Carmen ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Stella. Of course, Tita Carmen. I already have the perfect red gown for tomorrow. I won't disappoint you. Bumaling si Doña Carmen kay Maya na nananatiling nakatayo sa gilid. At ikaw, Maya, I want you to be there. Prepare yourself. Ito ang gabing itinakda para sa lahat ng mahahalagang anunsyo ng pamilya. Para kay Stella, ang mga salitang iyon ay tila isang kumpirmasyon. Sa kanyang isip bukas na ang gabi ng pagpapatalsik kay Maya at ang pagpapakilala sa kanya bilang bagong tagapagmana ng pamilya. Hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Doña Carmen habang hawak ang isang itim na folder sa ilalim ng mesa. Nang makaalis ang dalawa, mabilis na isinara ni Doña Carmen ang pinto ng kanyang opisina. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumabas mula sa anino ng aklatan, si Attorney Ramos, ang pinakamalapit na abogado ng pamilya. Inilapag ng abogado ang mga dokumentong kanina pa hinihintay ng matanda. Handa na ang lahat, Doña Carmen. Ang lahat ng mga kontratang nag-uugnay sa Buenavista at sa pamilya ni Stella ay maingat na niripaso. Ang bawat butas sa kanilang pananalapi, ang bawat ilegal na transaksyon na ginawa ng kanyang ama. Lahat ay narito na.
ulat ng abogado sa mahinang tinig. Hinaplos ni Doña Carmen ang folder ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapanganib na uri ng katahimikan. Mabuti, gusto kong maramdaman nila ang bagsak ng langit sa mismong sandali na akala nila ay hawak na nila ang mga bituin. Stella thought she could play with my family. Now, she will learn how a Buena Vista finishes a game. Habang papalubog ang araw ang katahimikan ng opisina, ay nabasag ng marahang pag-ilaw at panginginig ng telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha ito ni Doña Carmen at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalan sa screen. Sa loob ng 3 taon ito, ang unang pagkakataon na tumawag ang numerong iyon ng direkta sa kanya. Sinagot niya ang tawag at ang boses sa kabilang linya ay nagdulot ng isang mabilis na pagtibok sa kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pauwi na ako at huwag kayong mag-alala. Alam ko na ang lahat ng nangyayari dyan. Papunta na ako sa airport. Ito ay boses ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay tila isang kulog na nagpabago sa takbo ng tadhana. Ang boses na yon ay hindi lamang puno ng pagmamahal, kundi ng isang nagpupuyos na galit at determinasyon. Napasandal si Doña Carmen sa kanyang upuan, ang kanyang hininga ay naging malalim habang tinititigan ang litrato ni na Gabriel at Maya sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang bawat lihim, ang bawat sakripisyo at ang bawat hapdi ay nakatakda nang magkaroon ng katarungan sa pagsikat ng araw bukas. Ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng Buena Vista Empire ay dumating na may dalang ningning na tila gustong takpan ang lahat ng dumi sa ilalim ng mga diamante at mamahaling alak. Ang mansyon ay nababalot ng liwanag na nagmumula sa mga naglalakihang chandelier kung saan ang bawat kristal ay sumasalamin sa karangyaan ng mga panauhing kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Higit sa 300 mga negosyante politiko at mga tanyag na personalidad ang nagtitipon-tipon, ang bawat isa ay may dalang mga ngiting, tila hinubog sa porselana, maganda sa paningin, ngunit walang init ng katotohanan. Ang bawat hakbang ng mga tao sa ibabaw ng makapal na alpombra ay naglilikha ng isang mahinang kaluskos habang ang hangin ay puno ng amoy ng mga imported na bulaklak at mamahaling pabango na sapat na upang malunod ang sinumang hindi sanay sa ganitong uri ng kapaligiran. Dumating si Stella na tila isang nagniningas na apoy sa gitna ng bulwagan. Nakasuot siya ng isang makinang na pulang gown na humahapit sa kanyang katawan. Ang bawat tahi ay nagpapakita ng yaman na tila ba sa kanya na ang gabing iyon. Kumikilos siya nang may labis na kumpiyansa, binabati ang mga miyembro ng board ng kumpanya nang may kasamang matatamis na salita at malalakas na halakhak na tila ba siya na ang tumatayong reyna ng mansyon. Ang kanyang bawat kilos ay sadyang idinisenyo upang mapansin ng lahat, habang ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang sumusulyap sa paligid upang hanapin ang biktima ng kanyang susunod na pangungutya. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, malayo sa sentro ng atensyon, tahimik na nakaupo si Maya. Nakasuot siya ng isang simpleng damit na may mahabang manggas upang itago ang mga benda at ang mapupulang bakas ng paso na nananatiling sariwa sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang maliit na bag, habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa sahig, tumatangging salubungin ang mapanghusgang tingin ng mga taong nakakaalam sa nangyari sa reunion noong nakaraang gabi. Para kay Maya, ang bawat segundo sa loob ng bulwagang ito ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa kanyang puso. Isang pagpapaalala na siya ay nananatiling isang estranghero sa mundong pinili niyang pasukin para sa pag-ibig. Nilapitan ni Stella si Maya, ang kanyang mga hakbang ay tila may dalang mensahe ng katapusan. Yumuko siya ng bahagya upang ibulong ang mga salitang tila mga patalim na nagnanais sumiwa sa kaluluwa ng kanyang karibal. Huling gabi mo na rito sa Mansion, Maya. Look at you, parang isang mantsa sa gitna ng napakagandang piging na ito.
Why don't you do yourself a favor and leave now bago pa man ipamukha ni Tita Carmen sa lahat na wala kang puwang sa pamilyang ito. Take a good look at this luxury because after tonight, babalik ka na sa putikan kung saan ka galing. Hindi tumingin si Maya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig ng bahagya habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Tumingin siya sa malaking orasan sa pader. Eksaktong 8:00 ng gabi. Ito ang oras kung kailan sa nakalipas na 10 taon ay palagi silang nag-uusap ni Gabriel sa pamamagitan ng video call noong magkalayo pa sila. Ang alaala ng boses ni Gabriel na bumubulong ng mahal kita ay ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang manatiling nakatayo sa gitna ng unos na ito. Hinaplos ni Maya ang kanyang wedding ring, nararamdaman ang lamig ng metal sa kanyang daliri habang ang kanyang puso ay nagtatanong kung darating nga ba ang katarungang matagal na niyang ipinagdarasal. Ang kaba sa dibdib ni Maya ay lalong tumindi nang mapansin niyang ang lahat ng miyembro ng board ng Buena Vista Empire ay tumahimik. Ang malakas na usapan sa ballroom ay iyon-unting naglaho nang tumayo si Doña Carmen sa gitna ng entablado. Ang reyna ng mga Buena Vista ay nakasuot ng itim na damit na pinalamutian ng mga diamante. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na tila kayang patigilin ang mundo. Kinuha ng matanda ang mikropono, ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing talim ng patalim. Tumingin muna kay Stella na puno ng pag-asa bago lumipat ang kanyang paningin kay Maya na tila humihingi ng tawad. May ipapakita ako sa inyong lahat. Ang katotohanan sa likod ng tagumpay at ang dumi na pilit itinago sa loob ng pamilyang ito. Malamig na wika ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagpatahimik sa bawat hininga sa loob ng bulwagan. Sa isang senyas ng kanyang kamay, ang malalaking ilaw sa loob ng ballroom ay dahan-dahang namatay, iniwan ang lahat sa isang nakabibinging kadiliman. Ang tanging nananatiling may liwanag ay ang naglalakihang LED screen sa gitna ng entablado. Ang puso ni Maya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang kulog na nagnanais kumawala sa kanyang mga rib habang ang screen ay nagsimulang magpakita ng unang imahe, isang imahe na hindi kailanman inakala ni Stella na muling makikita ng sinuman. Ang malaking LED screen sa gitna ng entablado ay biglang umilaw naglalabas ng isang matalas na liwanag na tumagos sa kadiliman ng bulwagan. Hindi ito ang inaasahang video ng mga nakaraang tagumpay ng kumpanya. Sa halip lumitaw ang isang napakalinaw na kuha mula sa CCTV ng hotel kung saan ginanap ang reunion. Ang bawat panauhin ay tila naging rebulto habang pinapanood ang bawat anggulo ng kalupitang ginawa ni Stella. Nakita ng lahat kung paano sinadya ni Stella na itumba ang mangkok, kung paano dumanas ang kumukulong sabaw sa balat ni Maya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang marinig ang boses ni Stella na puno ng kamandag habang tinatawag na basura ang manugang ng mga Buena Vista. Isang sabay-sabay na pagsinghap ng hangin ang narinig mula sa 300 panauhin, isang tunog na nagpabigat sa atmosfera ng silid. Ang mga bulungan ay tila naging isang malakas na buzzing na puno ng pandidiri at pagkagulat. Si Stella na kanina lamang ay nakatayo nang may labis na kayabangan ay biglang namutla. Ang kanyang mapulang gown na simbolo ng kanyang ambisyon ay tila naging isang mabigat na pasanin habang nararamdaman niya ang bawat mata sa loob ng ballroom na nakatitig sa kanya nang may paghatol. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi at ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa gilid ng kanyang katawan. Tita Carmen Peke, yan AI generated yan ng mga gustong sumira sa akin. Hindi ko magagawa yan. Alam niyo kung gaano ko kayo kamahal. Sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na pilit humahanap ng kakampi sa gitna ng kahihiyan. Umiiyak siya nang may labis na drama
Ngunit ang kanyang mga luha ay walang nakuhang simpatiya mula sa mga taong kanina lamang ay binabati siya. Dahan-dahang bumaba si Doña Carmen mula sa entablado. Ang bawat hakbang ng matanda sa ibabaw ng pulang alpombra ay tila isang mabigat na yabag ng paghatol na nagpatahimik sa bawat sulok ng bulwagan. Ang kanyang tindig ay puno ng galit na pilit niyang sinusupil, ngunit ang talim ng kanyang mga mata ay sapat na upang mandurog ng anumang kasinungalingan. Huminto siya sa mismong harapan ni Stella kung saan ang amoy ng mamahaling pabango ng dalaga ay tila hinaluan ng amoy ng takot at desperasyon. "Huwag mo akong tawaging tita." Malamig na wika ni Doña Carmen, ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelong tumatama sa mukha ni Stella. "Ang pamilya ko ay hindi tumatanggap ng mga halimaw na nagpapanggap na anghel. Inakala mong hindi ko nakikita ang mga ginagawa mo dahil nananatili akong tahimik. Ikaw ang totoong basura na nagpanggap na ginto, Stella. Ginamit mo ang pangalan ko para apakan ang taong 10 taon kong pinanood na magsakripisyo para sa pamilyang ito." Sa gilid ng ballroom, ang mga katulong ng mansyon na nandoon upang magsilbi ay nagsimulang magpunas ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ramdam ang isang matinding kaluwagan dahil sa wakas ay nabigyan ng hustisya ang kabaitang ipinakita ni Maya sa loob ng 1 dekada. Ang bawat pasensya ni Maya, ang bawat pagtitiis sa hirap, ay tila nagbunga sa sandaling iyon. Mabilis na inabot ni Doña Carmen ang itim na folder mula sa kanyang alalay at walang pakundangang inihagis ito sa paanan ni Stella. Ang mga papel sa loob nito ay bahagyang kumalat sa sahig, nagpapakita ng mga dokumentong ikababagsak ng lahat ng pinaghirapan ng pamilya ni Stella. Cancelled na ang lahat ng kontrata ng pamilya mo sa Buena Vista Empire. Mula sa sandaling ito, wala na kayong hawak na kahit anong negosyo na may kinalaman sa amin. Bukas na bukas din mararamdaman nyo kung paano ang maging tunay na moralita na madalas mong hamakin. Anunsyo ni Doña Carmen na tila isang huling hatol. "Guard, ilabas ang babaeng ito. Ayaw kong madumihan ang mansyon ko ng kanyang presensya." Habang kinakaladkad si Stella palabas ng mga security guard, ang kanyang mga sigaw ng pagprotesta ay unti-unting naglaho sa malayo. Sa gitna ng katahimikang naiwan, dahan-dahang tumayo si Maya mula sa kanyang upuan sa sulok. Ang kanyang asul na damit ay tila nagkaroon ng bagong ningning sa ilalim ng mga ilaw na muling bumukas. Habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa kanya, huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang 10 taon niyang itinago sa kanyang puso. Sa paglalaho ng mga huling sigaw ni Stella, sa malayo ang malawak na bulwagan ay binalot ng isang katahimikang tila nagpapabigat sa bawat hininga ng 300 panauhin. Ang bawat mata ay nakatuon na ngayon sa isang sulok kung saan ang isang payak na babae ay nananatiling nakatayo nang may tuwid na likod sa kabila ng basang asul na seda na dumidisenyo sa kanyang katawan. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pagbuhos ng emosyong 10 taon niyang ibinaon sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat bulong at mapanghusgang tingin kanina ay tila naglaho na palitan ng isang uri ng paggalang na may halong pagsisisi mula sa mga taong naging saksi sa kanyang pagtitiis. Dahan-dahang humakbang si Doña Carmen patungo sa direksyon ni Maya. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa ibabaw ng pulang alpombra ay nagdadala ng isang uri ng kapangyarihan na tila nagbibigay daan sa lahat ng nakaharang. Nang makalapit ang matanda, hindi nito pinansin ang marangyang paligid o ang mga naglalakihang hiyas na suot ng ibang kababaihan. Ang kanyang paningin ay nakatitig lamang sa mga mapupulang bakas ng paso sa braso ni Maya na bahagyang sumisilip sa punit na manggas ng damit.
Isang hindi maipaliwanag na lambot ang dumanas sa mga mata ng reyna ng mga Buenavista, isang emosyong matagal nang inakala ng lahat na pumanaw na kasabay ng kanyang yumaong asawa. Nang walang anumang pasabi, hinubad ni Doña Carmen ang kanyang mamahaling balabal na gawa sa itim na balahibo ng tsintsila. Ang tela ay naglalabas ng isang uri ng init na tila kayang tumunaw sa anumang lamig ng gabi. Maingat at dahan-dahan niyang ibinalabal ito sa mga balikat ni Maya. Tinitiyak na natatakpan ang bawat sugat at bawat bakas ng kahihiyang natanggap ng manugang. Ang mabigat at mabangong balabal sa balikat ni Maya ay tila isang proteksyong hindi niya inakalang matatanggap mula sa babaeng naging simbolo ng kanyang paghihirap sa loob ng isang dekada. Hinarap ni Doña Carmen ang lahat ng mga panauhin ng kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng may awtoridad na tila humahawi sa bawat pag-aalinlangan. Makinig kayong lahat. Ang babaeng ito, ang aking manugang, ay hindi lamang asawa ng anak ko. Sa loob ng 10 taon ipinakita niya ang isang uri ng katatagan at katapatan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman na mayroon kayo sa silid na ito. Hinayaan ko siyang masaktan upang makita ko kung hanggang saan ang lalim ng kanyang pagmamahal sa pamilyang ito. At ngayong gabi, nahanap ko ang sagot. Wika ni Doña Carmen habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ni Maya. Kaya simula sa sandaling ito, nais kong malaman ninyo na si Maya ay hindi na lamang isang Buenavista sa pangalan. Siya ang itinuturing kong tunay na anak. At kung sino man ang muling magtatangkang humamak sa kanya ay itinuturing na kaaway ng buong imperyo ng Buenavista. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na pintig na yumanig sa buong pagkatao ni Maya. Ang kanyang pagpigil sa sarili ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luhang 10 taon niyang ipinagdamot sa mundo ay dahan-dahang dumanas sa kanyang mga pisngi, mainit at puno ng kaluwagan. Napakapit siya sa manggas ng balabal ni Doña Carmen, ang kanyang mga hikbi ay tahimik ngunit puno ng damdamin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maya na sa wakas ay mayroon na siyang tahanang tunay na kumukupkop sa kanya. Ngunit sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, ang malalaking pinto sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Isang matangkad na bulto ng lalaki ang tumayo sa may pintuan ng kanyang tindig ay puno ng pagmamadali at ang kanyang kasuotan ay bahagyang gulo mula sa isang mahabang paglalakbay. Hinihingal ang lalaki habang pilit na hinahanap ng kanyang mga mata ang kaisa-isang taong dahilan ng kanyang mabilis na pag-uwi. Ang boses nito bagaman nanginginig ay nagdala ng isang uri ng kuryenteng nagpabilis sa tibok ng puso ni Maya na tila babasag sa kanyang mga rib. Maya! Isang pangalan lamang ang binanggit nito, ngunit ang lalim ng pangungulila sa kanyang tinig ay sapat na upang mapatigil ang mundo para sa babaeng nakabalabal ng itim na fur coat. Dahan-dahang lumingon si Maya, ang kanyang mga mata, nabasa pa ng luha ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na kagalakan at takot. Ang bulto ng lalaki ay dahan-dahang lumakad patungo sa liwanag ng chandelier, inilalantad ang mukhang gabi-gabi niyang hinahaplos sa kanyang mga pangarap. Ang bulto ng lalaki na nakatayo sa may pintuan ay tila isang anino mula sa nakaraan na biglang binigyan ng buhay ng liwanag ng mga kristal na chandelier. Si Gabriel ay humahakbang ng mabilis, ang bawat pagdampi ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagdadala ng isang uri ng pagmamadali na tila hinahabol ang bawat segundong nawala sa loob ng 3 taon. Binaliwala niya ang mga naglalakihang pangalan ng negosyo sa paligid, binaliwala ang mga matang nakatingin sa kanya nang may pagtataka at gulat. Ang tanging nakikita niya, ang tanging sentro ng kanyang mundo ay ang babaeng nakabalabal ng itim na fur coat na nanginginig sa gitna ng bulwagan. Nang makarating sa harap ni Maya, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Gabriel. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang asawa,
Isang kilos na nagpatahimik sa buong ballroom. Hinawakan niya ang mga kamay ni Maya nang may labis na pag-iingat, tila ba ito ay gawa sa pinakamarupok na bubog. Ngunit nang mapansin niya ang mga benda sa braso ni Maya at ang mga mapupulang bakas ng paso na hindi na itago ng damit ang mga mata ni Gabriel, ay napuno ng isang matinding galit na mabilis ding napalitan ng labis na pagsisisi. Maya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naiwan kita sa dilim habang nagdurusa ka. Nanginginig ang boses ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang malunod sa sariling luha. I'm so sorry, mahal ko. I didn't mean to leave you alone in this battle. Tumingin si Maya sa kanya, ang kanyang hininga ay tila isang marahang ihip ng hangin na naghahanap ng kapayapaan. Sino ang babaeng sumagot sa telepono mo, Gabriel? Bakit hindi ka nagpaparamdam? Mahinang tanong ni Maya, ang bawat salita ay may dalang hapdi ng nakaraang mga buwan. Hinalikan ni Gabriel ang mga palad ni Maya bago sumagot ng may pagsusumamo. The girl on the phone, she was my nurse sa Paris. Maya, nakoma ako ng ilang linggo. It was an accident or so, they said, pero alam kong plinano na yon ng mga kalaban natin sa negosyo na nakipagsabwatan sa pamilya ni Stella. My phone was kept away from me. I fought so hard to wake up to come back to you. Nang magising ako, I did everything to get here. I'm so sorry kung naging mahina ako. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang dahan-dahang pagtanggal ng mga tinik na nakabaon sa puso ni Maya. Ang pagdududa, ang selos at ang pakiramdam ng pagiging baliwala ay unti-unting natutunaw sa init ng katapatan ng kanyang asawa. Ang katotohanang lumaban din si Gabriel para sa kanilang dalawa ay nagbigay kay Maya ng isang uri ng lakas na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang hinila ni Gabriel si Maya patungo sa kanyang dibdib. Isang mahigpit at matagal na yakap ang naganap sa gitna ng 300 bisita. Ngunit para sa kanila, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ibinabaon ni Maya ang kanyang mukha sa balikat ni Gabriel. Inaamoy ang pamilyar na halimuyak ng asawa na tila isang gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang init ng katawan ni Gabriel ay tila isang baluti na nagtatanggol sa kanya mula sa lahat ng mapanirang mata sa paligid. Sa kabilang bahagi ng entablado, nakatayo si Doña Carmen. Tinitigan niya ang kanyang anak at ang kanyang manugang. Isang malalim at tahimik na pagkakaintindihan ang namagitan sa kanilang mga mata ni Gabriel. Nakita ni Gabriel sa kanyang ina ang isang uri ng pagtanggap na matagal na nilang hinihintay. Isang maliit na tango ang ibinigay ni Doña Carmen, isang basbas na nagtatapos sa dekada ng panlalamig. Tahimik na tumalikod ang matandang reyna ng mga Buenavista. Habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa mag-asawa, dahan-dahan siyang lumakad palabas ng ballroom patungo sa malawak na balkonahe. Tumingin siya sa madilim na langit na pinalamutian ng mga bituin. Ang kanyang bawat hininga ay malalim at puno ng kaluwagan. Ang bagyong kanyang pinaghandaan ay lumipas na at ang katarungang kanyang ipinaglaban ay nahanap na ang tahanan nito. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang huling tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ngayong buo na ang pamilya, sapat na ba ang pagmamahalan ni na Gabriel at Maya upang burahin ang bawat bakas ng sugat na iniwan ng 10 taong pagtitiis? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kusina ay tila may dalang bagong uri ng liwanag, isang liwanag na hindi nakatitig ng may panghuhusga, kundi yumayakap ng may pagtanggap. Sa loob ng malawak at malinis na kusina ng mansyon, muling nakatayo si Maya sa harap ng lutuan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko sa bigat ng takot. Maingat niyang hinihiwa ang mga sariwang gulay at ang bawat pagdampi ng patalim sa kahoy na sangkalan ay naglalabas ng isang ritmikong tunog na tila isang awit ng kapayapaan. Ang umuusok na sabaw ng sinigang na baboy ay nagpapakalat ng pamilyar na bango sa buong kabahayan, isang amoy na nagpapaalala sa lahat
na ang mansyon ng mga Buenavista ay hindi na lamang isang gusali ng bato at ginto, kundi isang tahanang may buhay. Nang sumapit ang oras ng hapunan, ang hapagkainan ay nakahanda ng may kakaibang ayos. Ang marahang pagtama ng mga porselanang kagamitan at mga pilak na kubyerto sa ibabaw ng mesa ay nagbibigay ng isang marangal na musika sa silid. Pumasok si Doña Carmen, ang kanyang tindig ay nananatiling matikas, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang talim na dati ay nagpapanginig kay Maya. Habang papalapit si Maya upang magsilbi sana, sa gilid isang hindi inaasahang kilos ang ginawa ng matanda. Hinawakan ni Doña Carmen ang sandalan ng upuan sa kanyang mismong tabi at dahan-dahan itong hinila palabas. Dito ka uupo, Maya. Simula ngayon hindi ka natatayo sa gilid o maghihintay sa kusina. You are the heart of this family at dito ang nararapat na lugar mo. Wika ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay malalim, ngunit may bakas ng katapatan. Isang matinding emosyon ang gumuhit sa mukha ni Maya. Sa loob ng 10 taon, ngayon lamang siya inimbitahang maupo sa pangunahing hapag bilang kapantay. Dahan-dahan siyang naupo at sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang mainit na palad ni Gabriel na humawak sa kanyang kamay. Ang hinlalaki ng kanyang asawa ay marahang humahaplos sa kanyang mga kasukasuan, isang tahimik na paraan ng pagsasabing, nandito na ako at hindi na kita muling iiwan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya habang tinititigan ang kanyang asawa, isang sandali ng wagas na kaligayahan na tila bumubura sa bawat pait ng nakaraan. Matapos ang kanilang hapunan, tumayo si Maya upang isagawa ang kanyang nakagawiang ritual. Lumapit siya kay Doña Carmen upang magmano, ngunit sa pagkakataong ito, nang idampi ni Maya ang likod ng kamay ng matanda sa kanyang noo, hindi ito binawi ni Doña Carmen. Sa halip, ginamit ng matanda ang kanyang kabilang kamay upang haplusin ang buhok ni Maya at pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang kanyang mga daliri. Pagpalain ka ng Diyos, anak ko. Patawarin mo ako kung naging matagal ang pagbubukas ng aking mga mata sa iyong kabutihan. Bulong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya sa pigil na luha. Sa gitna ng katahimikan ng silid, kinuha ni Doña Carmen ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay nakahimlay ang isang antigong gintong susi, ang susi ng vault ng pamilya Buenavista, na naglalaman ng mga pinakaiingatang yaman at lihim ng kanilang lahi. Inilagay ito ng matanda sa palad ni Maya at maingat na itinupi ang mga daliri ng manugang sa ibabaw nito. Ito ang simbolo ng aking buong pagtitiwala. Ikaw ang mag-iingat sa yaman at dangal ng pamilyang ito. Naniniwala ako na sa iyong mga kamay, ang mga Buenavista ay mananatiling matatag at puno ng pagmamahal, deklara ni Doña Carmen. Ang gabing iyon ay nagtapos nang may isang uri ng kapayapaang tila isang mahinahong daloy ng tubig sa isang tuyong lupain. Habang naglalakad sina Maya at Gabriel patungo sa kanilang silid, ang kanilang mga anino sa pader ay tila nag-iisa sa ilalim ng mapusyaw na ilaw. Ang bawat hapdi ng mga paso, ang bawat latay ng pang-uuyam, at ang bawat luhang pumatak sa loob ng 10 taon ay nahanap na ang kanilang lunas. Ang mansyon ay hindi na nakakatakot. Ang bawat sulok nito ay puno na ng pag-asa. Ngunit habang nakasandal ang ulo ni Maya sa balikat ni Gabriel, alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi ang gintong susi sa kanyang bulsa, kundi ang kalayaang magmahal at mahalin. Nang walang takot sa loob ng tahanang sa wakas, ay itinuring siyang kanya. Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na pag-ihip ng hangin sa gitna ng isang maaliwalas na umaga. Ang hardin ng mansyon ng mga Buenavista na dati ay tila isang malamig at masukal na gubat, para kay Maya ay punong-puno na ngayon ng mga namumukadkad na bulaklak at sariwang luntiang damo. Ang bawat sulok nito ay naglalaro sa ilalim ng gintong sikat ng araw, habang ang hangin ay nagdadala ng halimuyak ng mga rosas
at ang masayang himig ng kalikasan. Sa gitna ng halamanan, isang maliit na batang lalaki na may mga matang kasing nagniningning ng kay Gabriel ang masayang tumatakbo. Ang kanyang bawat hakbang sa damuhan ay tila isang ritual ng wagas na kagalakan, isang buhay na simbolo ng pag-asang minsan ay muntik ng mamatay, ngunit muling nabuhay ng mas matatag. Mula sa malayo tahimik na nanonood, si Doña Carmen habang nakaupo sa kanyang paboritong silya sa balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nakakuyom ng mahigpit, sa halip ay nakapatong ang mga ito ng relax sa kanyang kandungan habang hawak ang isang baso ng sariwang juice. Ang reyna ng mga Buenavista ay tila nakahanap na ng ganap na kapayapaan sa kanyang dapit hapon. Nang lumapit sa kanya ang apo upang magmano, isang malambing na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang nanangiti na hindi na kailangan pang pilitin. Ibinigay niya ang kanyang basbas ng may labis na pagmamahal, isang kilos na nagpapakita na ang dating yelong puso ay tuluyan ng natunaw sa init ng isang tunay na pamilya. Sa kabilang banda, ang balita tungkol sa pamilya ni Stella ay nagsilbing isang malalim na aral ng tadhana. Matapos ang kanilang pagbagsak, natuto silang mamuhay ng simple sa isang maliit na bayan malayo sa kinang ng lungsod. Ang kayabangan ni Stella ay napalitan ng isang uri ng pagpapakumbaba na tila itinuro ng bawat patak ng pawis sa kanyang noo habang nagtatrabaho para sa pamilya. Sa puso ni Maya, wala nang natitirang kahit anong bahid ng puot. Pinatawad na niya si Stella, hindi dahil nararapat ito sa babaeng nanakit sa kanya, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakbay patungo sa liwanag. Ang pagpapatawad ay naging kaisa-isang susi upang tuluyang mapalaya ang kanyang sariling kaluluwa. Lumabas si Gabriel mula sa loob ng mansyon at dahan-dahang tumayo sa likuran ni Maya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Nararamdaman ang bawat pintig ng puso nito na 10 taon niyang ipinaglaban. Ang kanilang mga mata ay nagpapalitan ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin pa. Sa bawat haplos at bawat sulyap, damang-dama ang isang uri ng pag-ibig na dumaan sa matinding apoy ng pagsubok at lumabas na mas dalisay kaysa sa ginto. Ang kanilang pagsasama ay nahanap na ang kaisahan sa gitna ng mga sugat na ngayon ay naging mga peklat na lamang ng tagumpay. Ang paglalakbay ni Maya ay isang patunay na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nagmumula sa iisang dugo, kundi sa lalim ng katapatan at sakripisyong handang ibigay para sa isa't isa. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pinagmulan o sa dami ng kayamanang kanyang hawak, kundi sa katatagan ng kanyang loob na manatiling mabuti sa gitna ng masamang mundo. Ang kabutihan, gaano man ito katahimik at kadalas na isasantabi, ay palaging nakakatagpo ng paraan upang magtagumpay laban sa pinakamaingay na kasamaan. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan, nananatiling magkahawak kamay sina Maya at Gabriel. Ang mansyon ng mga Buenavista ay hindi na isang gintong hawla, kundi isang santuwaryo ng pag-ibig at katarungan. Ang bawat luhang pumatak at bawat hapdi ng nakaraan ay naging pataba sa lupang kinatatayuan nila ngayon, isang lupang hitik sa bunga ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan.